After 45 minutes na boat ride, may explore na rin namin ang tinaguriang Center of Marine Biodiversity of the World. Dahil nandito lang naman din tayo, papalagpasin ba nating ipakita ang marine species ng Isla Verde? Yay! At nandito pa rin ang ating ever-reliable na si Kuya Lito. At ito ka, Ken, ha? Mula dun sa pagiging bangkero niya kanina, ipapakita naman niya sa atin yung iba niyang trabaho. Ano po itong hawak niyo, Kuya? Ito po yung ginagamit ko. Kakasama siya. Oh, sandali! Kakalapitin mo na ba? Hindi pa. Kala kakalipitin mo! Ay! Sabi mo hindi pa! Hindi pa. See? Tingnan mo some kind of dangerous, oh. Oo, matulis nga ito. No? Kaya po pag magkaganyan ka, nakaharap siya sa baba. Oo, Hindi siya pwedeng ganun. Para siyang baril, no? Parang ikakasamo pa. Nakakatakot kasi baka ma-aksidente kami, madisgrasya. Lalo na first time natin gumamit ng ganun. Doon ako kinabahan talaga. 16 years old nang matutong mangisda si Kuya Lito gamit ang pana o sibat. Libangan lang daw niya ito na nauwi na sa hanap buhay. Mahirap po ang isang mamamanang katulad ko. Kasi pipigilin mo yung hininga mo, may sanggayin dalawang mata mo, hahanapin mo yung isda. Tapos kapag nakita mo saka mo pa siya papanain. Ang kinikita po namin, minsan pagka siniswerte ka, ang 500 napakaluwag. Minsan naman po pagka minamalas ka, ay di hanggang pang ulam na laang. Ken, Oh. dito kasi sa isla, kasi mano-mano nga yung paraan ni Kuya, no? Meron din sila ditong cellphone. Oh, Ayan. tawagan Cellphone? mo. Cellphone yan. Paano ko Ano? kukontakin to? May! Saan Nandito ka? na ako sa Pampang, May! Ah, saan ba dito? Nasaan ka ba? Manguhuli na tayo. Teka, ano ba itong hawak? Kabibi ba to? Yan ang ginagamit namin flippers dito sa... Improvised flippers ang ginagawa. Oo nga naman, no? Kasi mahirapan kang wala kang flippers. Mura na, nakakatipid pa. Pagkatapos ng aming lesson sa Fishing 101 with Kuya Lito, warm up muna kami ni Ken. Pwede bang mag-chill muna bago sumabak sa trabaho? Okay. Ken, ready ka na? Ready na ako! Okay, lulusong kami dito sa sandbar nila. High tide ngayon, oh, kasi hindi makita yung sandbar. Okay? Kaya hindi makita, kami na ang mag-reach out sa kanya. Sisisid kami sa ilalim. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3! Nag-enjoy ako sa buong araw ko dito sa Isla Verde. Pero bilang first timer kasi, nag-enjoy ako dahil bagong experience at nakakita ko ng magagandang view sa ilalim ng dagat at na-enjoy ko talaga at feeling ko nag-immerse ako dun sa ilalim ng dagat kasama ang mga cute na mga isda. Kaya nag-enjoy talaga ako. Ginawa natin island hopping, naging parang turista, parang namasyal lang tayo, no? Nakakapagod pero ang sarap. Alright! Kaya Lito, nandito na tayo kung saan yung lugar na mas maraming isda at mas maraming coral reefs. Dito dito ka madalas sumisid para makuha ng mga isda. Tama. Ah, dyan. Okay. May, grabe pala nito, sinusubukan ko. Pag kinasa mo pala, sobrang hingpit. At hindi ganun kadali ang hilap. Mukhang very challenging ang trabaho namin ni Ken ngayong araw. I mean, ikasama ko na. Eto na, tatry ko na. Ang trabaho ni Kuya Lito, sisisid kami sa pinakailalim. At try natin kung makakahuli ako ng isda gamit yung pana. Kuya Lito, tara. Galingan mo, Ken! Nung pumunta ako sa mas malalim na lugar,
mas maraming mga isda. Kaya lang, mas marami akong mga isdang nakita at mas malalaki doon sa bandang ilalim. Kaya lang, syempre, nandun pa rin yung kaba ko eh. Natatakot ako baka mamaya hindi ko na makayanan. Lusong ako ng lusong sa malalim. Tapos, hindi ko na makayanan, lalo na nung tinanggal ko pa yung vest ko. Sinuot ko ulit yung vest kasi ayokong i-risk yung buhay ko sa pagpanguhuli ng isda kasi hindi naman ako professional na mangingisda. Kaya delikado talaga para sa mga first timer na tulad natin, yung pangingisda na ginagawa ni Kuya Lito. Wala pa ako nakikita mga isda. Nakikita ko kasi yung mga maliliit lang na magaganda. Ang hinahanap ko yung malalaki. Try pa natin sumisid. Porsigido talaga ako makahuli ng isda. Talagang hindi ako tumigil. Gusto ko talagang makaisa, kahit isa lang na isda. Si Ken muna kasi yung nauna gumawa ng trabaho ni Kuya Lito. Ako, dun muna ako sa may cutting. Kahit nandun ako, hindi ko alam, lagi bang nakabuka yung bibig ko? Ang dami kong nainom. Tapos, hindi ko maintindihan. Parang pasok ng pasok yung tubig. Akala siguro Verde Passage. Alam mo, kumpara sa araw-araw na ginagawa ni Kuya sa bagay, siya naman sanay na. Pero palagay ko na-experience na naman niya itong hirap na nararanasan namin nung first time niya itong ginawa. Parang nahihirapan si Ken sa kanyang fishing adventure, ha? Kakayanin ko kaya ito? Palagay ko yung moves ko na yun. Nautakan ko tong mga to eh. Hindi ba? Ang sea urchin, aphrodisiac yan na napakamahal sa mga bansang katulad ng Japan. Oh, dinededman ninyo. Sabi naman niya, basta lamang dagat. Oh. Ano ka? Oh, Wala kasing thrill. Ikaw Hindi nga, gumagalaw ang sea urchin. ang gusto niya starfish. Kinakain ba yung starfish? Hindi starfish ang gusto ko. Anong gusto mo? Oh. Gusto ko isda talaga. Yun na nga. Gusto ko makahuli ng bangus. Mabuti nang makabalik na kami sa Pampang bago lumubog ang araw. Dahil naubusan pa kami ng gas habang nasa biyahe, napalaban si Ken sa pagsasagwan. May nakuha ako. Sea urchin na walang Na walang kalaban-laban. kalaban-laban talaga. Pero kuya, at least di ba may nakuha akong yamang dagat? Pag po nilinis mo to tsaka biniyak mo, ay napakasarap to, mahal pa to. Ako, sa loob ng 2 oras, sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko pero wala. Ang hirap talaga kumuha at manghuli ng isda. Ang nakuha ko, dugo. Sugat. Sugat, nakikita nyo ba yan? Lumulubog ng araw, oh. Yan na. Congrats sa'yo. Ang hirap ng buhay ng isang mangingisda. Eto na, malapit na namin sabihin ni Ken. Ang totoong pakay namin sa kanya. Na hindi niya alam na siya ang ating day off winner. Kung kanina malungkot kami at huluhaan kami ni May dahil wala kaming nakuwang mga isda o kung ano mang lamang dagat. Pero naman, eto naman si Kuya Lito, ibibida ang kanyang mga nakukuha sa araw-araw. Ang dami. Kuya Lito, ano ba yung mga nakukuha mo na mga isda o lamang dagat? Dito, may lobster. Yun, oh. Ako, fresh na fresh, oh. Woohoo! Ganyan, no? Magkano ang kilo nito dito, kuya? Wow! Ang laki! Ito yung loro. Oh, di ba ang loro ibon? Meron din palang lorong isda? Ito yung... mukhang loro. Ito, oh. Ayun, no? Kitang-kita kung saan nadaplasan ni kuya ng kanyang pana. Ayun, no? Ayan yun, no, kuya? Sa Maral. Uy, nakita ko to kanina din, kuya. Parang may nakita akong ganito. Ganyan yung hinahabol ko. Ito yung hinahabol ko kanina. Sabi ko na nga ba, di ba, kuya? Hirap mapana. Nadagdagan yung kaalaman ko sa iba't ibang uri ng isda. At ang gaganda, hindi ko alam na kinakain pala yung mga yun. Ang gaganda nila. Pero happy ako dahil pinakilala sa akin ni Kuya Lito yung mga bagong uri ng isda.
Umaabot ng 5 kilong isda ang nahuhuli ni Kuya Lito kada araw. Kung hindi ibinebenta, ay pinatutuyo niya ang mga ito para hindi masira at napapakinabangan pa ng kanyang pamilya.